For today's video nga mga mare, ayan si asawa ko, siya ang naglilinis ng aming bubong at hindi abot ng aking mga kamay. Kami nga mga mare ay dito na muna titigil sa first floor namin kasi nga sobrang lamig sa taas pag madaling araw. So kailangan munang linisin itong nag-iisang kwarto namin dito sa babaan. Ililipat na naman namin itong playpen namin para dito ilagay yung kama namin. Sa mga ganitong pagkakataon nga mga mare, ay kailangan ilabas lahat ng gamit bago ang lahat. Kasi nga mga mare, itong kwartong to ay naging tambakan ng mga gamit. Kaya nga ay lahat ng gamit na inaan dyan, kaya kailangan ilabas muna ang lahat. Since naglilinis na nga rin ako, ay ayan na nga mga mare, at pinalitan ko na nga rin ng cover itong higaan namin. Ay aba, talaga iba na ang itsura at amoy, gawa nga ng ihi ni baby. So ayan, fresh na at pwede na higaan ulit. So ayan na nga bago ang lahat. Ayan, mga labahin ay sobrang dami na naman mga mare. Tambak na naman to mga mare, pero hayain na at unahin ko muna itong paglilinis kasi nga ang daming gamit dito sa sala. Ay kung alam nyo lang kung gaano kabundok yung mga gamit na nakuha ko sa kwarto. Buti na lang at ang ating baby Zoe ay nagpabantay sa kanyang daddy. Yung daddy niya muna ang nagbantay kasi para makapaglinis ako ng maayos. Pero kailangan kong bilisan kasi nga ay aba pag yan ay umiyak hindi na magpapabitaw yan. So ayan na nga mga mare at syempre idadamay na natin sa ating kasipagan niyang sala kasi syempre dyan ko tinambak lahat ng gamit ay alang iwanan ko lahat yun. Totoo lang mga mare ay wala kami masyadong gamit sa second floor. Lahat ng gamit ay dito talaga nakatambak sa first floor kasi nga syempre madalas kaming dito nakatambay sa first floor and tutulog lang sa second floor. Kaya ayan mukhang naging basurahan ng first floor namin gawa ng lahat ng gamit ni baby, lahat ng mga kung anik-anik ay naandito. So ayan na nga mga mare at nilabas ko na rin yung aking vanity table at ginawa ko na siyang lagayon nitong aking patahian. Ay aba talaga naman pag itong aking tahian ay walang mapaglagyan. Ay saan ko pa ilalagay? At ayan na nga ang sinasabi sa hula ay ayaw na magpibitaw, ayaw na magpatahan sa tatay niya. Kailangan ko nang bitawan lahat ng ginagawa ko para lang ma-entertain itong maliit na tao-tao na to. Uunahin ko na nga itong aking baby Zoe dahil ay talaga naman hindi yan tatahan hanggat hindi ko yan nakakarga itong batang to. So ayan na nga mga mare, habang karga ko si baby ay pinapaasikaso ko muna kay daddy yung salamin at tinanggal ko sa vanity table. So after nga niyan mga mare, ayan napatahan ko na naman si baby at si daddy naman ang nagbantay ulit. Ayan, pag si daddy talaga nagbantay kung saan sumusuksok yung batang yon. Ganun talaga pag mga nanay na tayo mga mare no, yung mga gawain natin ay hindi natin basta-basta matapos agad-agad, lalo pat yung baby natin ay iyakin, hindi magpakarga, hindi magpatahan sa iba. So ayan na nga mga mare at ipagpapatuloy ko na yung ginagawa. Pero kahit ganun ay masarap pa rin maging nanay mga mare. Ay aba, kahit pagod na pagod ka, kahit wala ka namang ginagawa, hindi mo magawa-gawa yung mga gawaing bahay mo kasi nga ayan mas gusto mong bantayan na lang yung anak mo kasi lalo pag iyakin, walang magbabantay, wala kang ibang kasama sa bahay. Ay aba, unahin mo yung anak mo bago yung sa mga gawaing bahay at ng gawaing bahay ay naandyan lang kapag baby pa si baby, ayan hindi ka talaga makakagalaw ng maayos, hindi ka makakaasikaso kahit sarili mo hindi mo maasikaso. Pero pag medyo lumaki-laki na si baby, ay aba yan mga maaaring maganda na yan kasi makakaano ka na sa sarili mo, makaka-adjust ka na rin para sa sarili mo. 9 months na si baby Zoe mga mare at ayan gustong gusto ko nang mag-adjust sa sarili ko, gustong gusto ko nang ayusin yung sarili ko pero hindi ko magawa-gawa kasi pure breastfeeding ako and wala din naman akong ibang kasama sa bahay. So ayan nagtsatsaga na nga lang ako and may time din para dyan. So ayan na nga mga mare, malapit na ako matapos dito sa aking mga gawain at ayan yung mga damit na yan ay aba magdadalawang linggo na yan mga mare pero ayan masaya yung puso ko at ayan matatapos ko na rin sa wakas. So ayan na nga mga mare, salamat sa inyong panunood, sa uulitin ulit.